Yan, tama yan. Welcome back sa Tagalog Movie Recap. Pero kung bago ka pa lang dito sa channel ko, comment ka lang sa baba para ma-shoutout kita sa next na video. Ngayon ay isang napakagandang araw para sa lahat habang nire-recap natin ang isang mahusay na pelikula. Just sit back and relax, enjoy sa recap. Kwento ay nagsisimula 10 taon na ang nakakaraan, noong si Haring Conrad na isang salamangkero ay ginapos ng mga magician knights ng kaharian. Si Julius ang namumuno sa mga knights at hindi sila sumasang-ayon sa kanyang ginagawa. Sinabihan nila si Conrad na sumuko na lang, ngunit tumanggi siya at ni-activate ang kanyang magic key na nagbubukas ng walang katapusang mga pinto, na nagpapalaya sa kanyang mahika at nagpapalaya sa kanya mula sa kanyang mga pagkakabigkis. Isang knight na nagngangalang Miriana ang mabilis na sumugod sa kanya, kaso lang madali niya lang ibinalibag ito at doon napagtanto nila na hawak niya ang Imperial Sword. Nagkaroon ng matinding labanan at binanggit ni Conrad na lilikha siya ng bagong mundo, kung saan ang mga tao ay may respeto sa bawat isa at masaya. Inactivate niya ang kapangyarihan ng kanyang espada, hinati ang arena sa dalawa at nagdulot ng malaking pagsabog. Mukhang tinalo ang lahat ng mga knights pero bigla na lang lumitaw si Julius sa likod niya at hinuli siya gamit ang kanyang chrono magic. Sinabihan siya ni Conrad na kapag siya ay nasil, mangyayaring maglaho rin ang Imperial Sword. Ngunit tinanggap ni Julius ang responsibilidad bilang susunod na haring salamangkero at ipinagpatuloy niya ang pagsil kay Conrad. Sa kabila ng kanyang huling mga sandali, ayaw pa rin sumuko ni Conrad ngunit sa huli, siya ay nagawa pa rin na maikulong. Matapos ang 10 taon, naging tahimik ang kaharian at may nangyayaring malaking paligsahan para sa kung sino ang pinakamalakas na mga Magic Knights sa imperyo. Ang bawat isa sa 9 na Magic Squads ay lumahok, at ang unang kalahok ay isang batang lalaki na nagngangalang Yuno, ang vice-kapitan ng Golden Dawn Squad. Ang kanyang kalaban ay dumating, ngunit suot nito ang isang maskara at nagtataka ang mga manunood kung sino siya. Nagsimula na ang laban at inatake ni Yuno ang kanyang kalaban gamit ang wind magic. Subalit hinati ng kanyang kalaban ang kanyang mahika gamit ang espada nito, at napagtanto ni Yuno na ang kanyang kalaban ay ang kanyang kaibigan na si Asta. Sa puntong iyon, bigla na lamang lumitaw si Conrad kasama ang 3 lalaki na nakahood, nagpakilala sila at gumawa ng isang doom sa paligid ng arena. Sinabi ni Conrad na oras na para tapusin ang kanyang nasimulan na gawain, ginamit niya ang kapangyarihan ng kanyang espada upang lumikha ng mga beam ng liwanag na sumisipsip sa mahika sa lahat ng tao na nasa loob ng arena. Lumapit siya kay Julius na ngayon ay may mas batang itsura, at tila pagkatapos ng matinding labanan kung saan nawala ang karamihan ng kanyang kapangyarihan, humihina na ang sil kay Conrad na nagpapahintulot sa kanya na makalaya. Sinabi niya kay Julius na balak niyang ipatupad ang kanyang plano, at ipinadala ng kanyang kasamahan ang walang katapusang mga magic soldiers sa buong arena. Isang matandang lalaki ang malapit ng mapatay, ngunit nailigtas siya ni Asta sa tamang oras at lumalaban siya laban sa mga sundalo gamit ang kanyang mga espada. Nagsisimula siyang maging target pero nailigtas siya ng kanyang kaibigang si Noel. Sinabi niya sa kanya na hinihigop ang mahika ng lahat ng tao, pero hindi ito nararamdaman ni Asta dahil sa katotohanan na wala siyang sariling mahika. Tinambangan siya ng mga magic soldiers subalit madali niyang winasak ang lahat. Lumapit ang 3 kasamahan ni Conrad at nakilala sila ni Julius bilang mga haring salamangkero sa nakaraan. Lahat sila ay natanggalan ng kanilang mga titulo dahil sa pagiging radikal, kaso muli silang binuhay ni Conrad gamit ang kapangyarihan ng kanyang espada at sumusuporta sila sa kanyang mga layunin. Mayroon doon na isang nakakatawang kuneho na si Princey na gumagamit ng Legion Magic, si Edward Avalanche na gumagamit ng Ice Magic, at Jester Garandros na gumagamit ng Barrier Magic. Sinubukan na atakihin ni Jester si Asta, ngunit winasak lang ni Asta ang kanyang atake at nakita nila na interesante ang kanyang kakayahang mag-neutralize ng mahika. Biglang inatake si Conrad ng isang lalaki na may pangalang Marks at ito'y isang knight, kaso lang kayang maskan ni Conrad ang kanyang grimoire at madali niyang natalo si Marks. Samantala, nagkakaproblema na si Asta at Yuno laban sa mga nakaraang haring salamangkero, subalit bigla na lamang dumating ang kapitan ni Asta na si Yami at ito'y nagbitaw ng sunod-sunod na mga slash attack. Dumating ang iba pang mga kapitan ng Magic Squad upang tumulong at na-save ni Yami si Julius, salamat sa special na mahika ni Fenrir. Nagtataka si Yami kung ano ang kanilang gagawin, at sinabihan siya ni Julius na kunin ang isang espesyal na tool na mahika mula sa research branch,
pero tumanggi si Yami na iwan siya mag-isa kaya napagpasyahan niyang ipakuha na lang ito kay Asta. Bigla silang inatake ng yelo ni Edward, ngunit binigyan sila ni Yami ng oras at nakatakas si Asta kasama sina Finral at Noel. Nagpakita ng laban ang mga Magic Knights, pero sinabihan sila ni Conrad na wala itong silbi dahil kapag inactivate niya ang kanyang espada, wasak ang buong kaharian. Nagtataka si Yami kung paano magagawa ng espadang iyon, ngunit ibinunyag ni Julius na may kapangyarihan itong ilabas lahat ng naipong mahika ng sabay-sabay, nagpaalala sa kanya kung paano sinipsip ni Conrad ang kapangyarihan mula sa lahat sa loob ng arena. Sinaksak ni Conrad ang lupa gamit ang kanyang espada, ipinahayag na 10 taon na ang nakalipas ay binago niya ang arena upang maging isang sandata, binago ito sa isang lumilipad na fortress at lumikha si Jester ng malaking barrier sa paligid nito, upang harangan ang daan para walang makatakas. Samantala, nakarating na ang grupo ni Asta sa research lab at sila'y sinalubong ng isang babae na nagngangalang Millie. Inihatid niya sila sa isang batang babae na nagngangalang Nero at nagtataka si Noel kung alam niya pa ang tungkol kay Conrad habang sila'y bumababa sa elevator. Ikinwento ni Nero sa kanila kung paano naging ika-27 na haring salamangkero si Conrad, siya'y may impresibong track record at kinilala ng lahat subalit isang araw, nagbago siya at nagrebelde sa kaharian gamit ang kapangyarihan ng Imperial Sword na iniwan ng unang hari. Sinubukan niyang wasakin ang kaharian, ngunit nasil siya ni Julius at ng iba pang mga Magic Knights. Nagtataka sila kung anong uri ng mahika ang ginagamit nito, at ibinunyag ni Nero na ang kanyang key magic ay nagbibigay daan sa kanya na magbukas ng mga pintuan na maaaring lumikha ng anumang uri ng mahika, at mayroon siyang kakayahang magnakaw ng mahika ng isang tao at gamitin ito para sa kanyang sarili. Nakarating sila sa isang malaking pintuan na binuksan ni Nero at nagpatuloy ang elevator na pumunta pa sa mas malalim. Nagulat sila sa antas ng seguridad at sinabi ni Nero sa kanila, na ito ang lugar kung saan nila itinatago ang pinakaimportanteng mga tool na mahika ng kaharian. Nagtataka si Finral tungkol sa tool na pinadala nila para kunin, at ibinunyag ni Nero na ito'y isang prototype na sheath para sa Imperial na espada at ito'y nagagawang kontrolin ang kapangyarihan ng espada. Ngunit nang dumating sila upang kunin ito, natuklasan nila na nandoon na pala si Conrad at winasak ang item at inihagis pa niya ang assistant ni Nero na si Sally papunta sa kanya. Sinubukan na umatake ni Asta, kaso lang mabilis na dumating si Conrad sa likod nila at madali niyang natalo ang tatlo, na-restrain at ikinulong sa bato si Asta. Nagtataka si Nero kung paano niya nalaman ang lokasyon, doon ay ibinunyag ni Conrad na ninakaw niya ang memory magic ni Marks na nagpapahintulot sa kanya na mabasa ang kanilang mga isip, kaya alam din niya ang lahat tungkol sa kanila. Ibinunyag rin niya kung ano ang nangyayari sa labas ng kaharian, at doon nakita nila na nasakop na ng mga sundalo ng princess at tinalo ang mga kapitan na lumaban-laban sa kanya. Sinubukan na atakihin ni Noel si Conrad gamit ang kanyang Sea Dragon na mahika, ngunit sa huli ay na-restrain din siya nito at doon nagustuhan ni Conrad ang kanyang mahika kaya sinipsip niya ang kanyang grimoire gamit ang kanyang susi. Nakalaya na si Asta, kaso ngayon ay maaari nang gamitin ni Conrad ang Sea Dragon Magic. Nakaligtas si Asta dahil sa kanyang pagpapalit ng anyo sa kanyang demonic form. Hinabol niya si Conrad na sinusubukang makuha muli ang mahika ni Noel, ngunit nailibing ni Conrad si Asta sa hindi mabilang na mga tubo. Hindi ito sapat upang mapabagsak siya, kaya agad na tinawag ni Conrad ang mga halimaw at ito'y agad na kinagat siya, ngunit nagawang alisin ito ni Asta gamit ang kanyang espada. Namangha si Conrad sa kanyang kakayahang anti-magic at sinabi niya na nais niyang makipag-usap dahil sa pakiramdam niya ay may pareho silang hinahangad, ibinunyag niya na may kapangyarihan ang Imperial Sword na katulad ng kanyang key magic. Nilikha ito ng unang hari upang iwan ang natatanging mahika para sa mga susunod na henerasyon, kasama ang mahika at karunungan ng bawat haring salamangkero, na may kakayahang ilabas lahat ng naipong kapangyarihan nito ng sabay-sabay. Balak niyang pagsamahin ang mahika mula sa mga nakaraang haring salamangkero, at ang lahat ng kanyang ninakaw na mahika upang lumikha ng labis na kapangyarihan, na kanyang ibibigay sa isang tao sa lupa upang ito'y gumawa ng hindi pa nangyaring sakuna na magpapahamak sa buong kontinente. Ngunit sinabi niya na may kapangyarihan din ang espada na mag-imbak ng mga kaluluwa ng mga patay, kaya balak niyang ibalik ang mga taong mahalaga. Nakikita niya ang kanyang mga alaala at sinabi niyang magkapareho sila dahil siya rin ay kinamumuhian dahil sa kanyang mahika, kaya sa tingin niya,
Ang mundo ay bulok at kailangang wasakin at muling likhain upang makalikha siya ng isang ideal na mundo, kung saan lahat ay iginagalang at masaya ang bawat isa. Ito'y parehong bagay na pinapangarap ni Asta na nagnanais na maging isang hari upang makamit ang parehong bagay, kaso lang hindi siya sumasang-ayon sa mga pamamaraan ni Conrad. Sinasabi na ang isang haring salamangkero ay dapat protektahan ang kanilang mga nasasakupan. Nagpatuloy sila sa laban at tila hindi makasabay si Asta, binuksan ni Conrad ang walang katapusang mga pintuan, pinaulanan niya si Asta ng kanyang mahika at halos hindi makaligtas si Asta. Sinabi sa kanya ni Conrad na sumuko na, sinasabi na ang kanyang fusion magic ay magiging kumpleto na sa susunod na araw, subalit sinabi ni Asta na hindi siya kailanman na magpapatalo laban sa kanyang mahika. Nagulat si Conrad sa narinig niya at biglang na-teleport palayo si Asta. Sinabi ni Finral na kunti na lang ang natira sa kanyang mahika at nagsisimulang lapitan sila ni Conrad, pero biglang dumating si Yuno at sumama sila kay Melly na nagbigay ng ilang healing potions kay Sally. Si Yuno ay sumubok na pigilan si Conrad, subalit mukhang walang epekto ang kanyang mahika at siya'y mabilis na napagod. Bigla na lamang nahuli si Conrad ni Namili, Sally at Nero na sumugod sa kanya upang gawin niya ang kanyang silang magic, kaso agad naman siyang ibinalibag palayo. Mukhang hindi kayang pigilan ng kulungan ni Nero kaya mabilis na nag-retreat ang grupo. Nang nagising si Noel, sinabi sa kanya ni Yuno na sila'y nasa isang emergency shelter at ipinaliwanag niya kung paano nakapagbukas si Yami ng butas sa barrier sa paligid ng arena para makatakas lang sila. Nagising si Asta na nagdulot ng eksena, at sinabi niya sa kanila na isasagawa ni Conrad ang kanyang plano pagdating ng bukang liwayway. Ang natitirang Magic Knights ay nagtataka kung ano ang tsansa nila laban sa isang Wizard King, ngunit nagbigay si Asta ng talumpati at nagawang mag-organisa sa kanila upang lumaban. Biglang may pagsabog at lumitaw si Miriana kasama ang iba pang mga squad captains at mga knights, na wala noong panahon ng labanan. Mayroon silang mga tao na nagbabantay sa Flying Fortress at mukhang nabubuhay pa si Yami at ang dalawang iba pang mga captain. Nagtataka sila kung bakit sila ay hindi pa namatay, at sinabi naman ni Nero na ito ay upang ang espada ay patuloy na makapag-absorb ng kanilang kapangyarihan at isupply ito sa kanilang mga miyembro. Nagkaroon sila ng pagpupulong tungkol sa kung ano ang gagawin, at doon nagpasya sila na kailangan nilang i-neutralize ang Imperial Sword upang pigilan ang plano ni Conrad. Sinimulan nila ang raid sa base ng Black Bull Squad, tinalo ang mga pumapalibot na sundalo at binasag ni Asta ang barrier sa paligid ng base at nagmadali silang pumasok. Ipinaliwanag ang sitwasyon sa kanilang kasamahan na si Henry na nagsisimulang humigop ng kapangyarihan mula sa kanilang lahat. Binigyan silang lahat ng mahiwagang pagkain na nagre-restore ng kanilang kapangyarihan at nakakuha si Henry ng napakalaking halaga ng kapangyarihan. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang muling itayo ang base, at ginawa niya itong isang airship. Nagsimula silang mag-take off subalit natagpuan nila ang isang napakalaking pader ng mga sundalo ng Mahika. Nagtataka si Asta kung paano sila makakalusot, ngunit lumabas ang isa sa mga captain na gumamit ng kanyang World Tree Magic at nagawang gumawa ng butas sa pader, pinapayagan ang airship nila na dumaan. Nakarating sila sa Flying Fortress kaso ito ay napalibutan ng isang napakalaking barrier. Isang mahika na istruktura ang lumitaw at nagpasya si Jester na ipakita sa kanila kung ano ang magagawa ng isang Wizard King, binaril sila ng isang malaking magic beam. Ngunit lumalaban ang mga kawal, pinagsasama-sama ang kanilang mga kapangyarihan upang ipaputok ang kanilang mga kanyan. Isang kawal na nagngangalang Adli ang gumamit ng kanyang salamin na mahika upang i-reflect ang mga pagsabog sa lahat ng dako, inaatake si Jester mula sa lahat ng anggulo. Nagawa nilang masira ang kanyang istruktura at nakalagpas, ngunit ang iba pang dalawang Wizard Kings ay nagsisimulang lumitaw sa harap nila. Gayunpaman, ginamit ni Finrail ang kanyang mahika upang i-teleport ang barko at ito'y nakalagpas sa kanila. Lumalapit sila sa barrier at pinalalaki ni Asta ang kanyang espada, hinahanda na wasakin ang barrier. Lumapag sina Princey at Edward sa kanilang barko, ngunit naghanda ang mga kawal ng isang trap para sa kanila. Isinara ni Nero sila gamit ang kanyang mahika at sila'y na-teleport ni Finrail palayo. Sinimulan ni Asta ang pag-atake sa barrier, pero bigla na lamang tinadyakan ni Jester ang kanyang espada at nagsisimula ang barko na bumagsak, ngunit lumitaw si Mariana mula sa ilalim at naitulak niya pabalik sa taas. Pinagsama ni Asta ang kanyang kapangyarihan kay Yuno at itinulak ni Henry ang ship ng buong lakas.
Sinubukan na pigilan sila ni Jester gamit ang barrier, pero nagawang wasakin ito at nakalagpas pa sila sa pangalawang barrier. Nakalusot sina Asta at Yuno, ngunit agad na nag-regenerate ang barrier at sinabi ni Miriana na sila na ang bahala na tumalo kay Conrad. Nakita nila si Conrad sa kalayuan, ngunit inatake sila ni Jester gamit ang isang malaking axe barrier. Sinabi ni Yuno kay Asta na tapusin na si Conrad habang siya naman ay pipigilan niya si Jester. Inactivate niya ang kanyang Spirit Dive Transformation, pinagsasama ang kanyang kapangyarihan kasama ang kanyang Spirit Familiar. Samantala, sa labas ng barrier, handang lumaban ang Magic Knights laban kay Edward at hinaharap ni Mariana si Princey mag-isa. Inakala ni Princey na nakakabagot siya para lapitan siya mag-isa, ngunit alam ni Mariana ang kanyang reputasyon dahil wala pang record na natalo siya sa labanan, at nagiging masigla si Mariana. Nagpa siya si Princey na subukan ang kanyang kapangyarihan, tinatawag ang kanyang mga sundalo, pero pinasabog ni Mariana silang lahat sa isang iglap. Samantala, nakikipaglaban si Yuno kay Jester at sinusubukan na talunin siya gamit ang kanyang mahika, ngunit bumagsak si Yuno at sinabi sa kanya ni Jester na hindi siya maaaring manalo, dahil habang sila ay nasa loob ng barrier patuloy na napupunan ang kanilang mahika sa pamamagitan ng kapangyarihan ng fortress. Pero sinabi ni Yuno na hindi siya nag-iisa at doon biglang lumitaw si Yami, na pagtanto ni Jester at doon nalaman niya na ang mga naunang atake ni Yuno ay hindi pala para sa kanya, kundi ito'y naglalayong palayain ang kanyang mga kasamahan. Ang dalawang iba pang mga kapitan ay sumali rin sa kanila, doon ay nababahala si Jester dahil dapat silang lahat ay mahina matapos mapiga ang kanilang mahika, pero sumigaw rin ito na umpisahan na nila. Nakikita natin ang Black Bull Squad na lumalaban-laban kay Edward, pinagsasama-sama nila ang kanilang mga pag-atake, ngunit hindi ito naging sapat upang masaktan siya. Inaaktibo ni Edward ang kanyang sariling mana magic, lumilikha ng isang field ng yelo na humihinto sa lahat ng kanilang mga kilos at tinawag niya ang isang napakalaking nakakatakot na halimaw. Subalit tumanggi ang squad na sumuko at lumalaban pabalik at nagawang sirain ang braso ng halimaw. Ang halimaw ay nagpaputok ng isang malaking pagsabog ng enerhiya sa kanila, pero ginamit ni Adley ang kanyang mahika upang i-reflect ang atake direkta pabalik sa halimaw at sinira ito. Gayunpaman, tinawag ni Edward ang isang mas malaking halimaw na ginagawang yelo ang lahat ng bagay doon. Samantala, nahihirapan na lumaban si Mariana laban kay Princey na patuloy na nagte-teleport kung saan-saan kasama ang kanyang mga sundalo. Nasaksak niya si Mariana mula sa likod ngunit hinawakan ni Mariana ang kanyang espada at siya ay nag-activate ng kanyang mana zone. Lumikha siya ng isang napakalaking apoy at ito'y lumilikha rin ng isang malaking pagsabog. Kaso lumitaw na si Princey ay hindi man lang napinsala at pinupuri si Mariana dahil siya ang unang tao na nakatagal sa laban gamit ang kanyang sariling kamay. Binugbog at tinapon niya si Mariana sa lahat ng dako, subalit kinikilala niya ang lakas ni Mariana. Gayunpaman, inaangkin niya na mas malakas pa rin siya at napabagsak niya si Mariana. Habang naglalakad palayo si Princey biglang bumangon si Mariana, sinabi na hindi pa natatapos ang laban. Nagtataka si Princey kung paano siya nakakagalaw, ngunit iniisip ni Mariana ang lahat ng kanyang mga kasamahan na umaasa sa kanya. Ang kanyang katawan ay binalot ng apoy, sinisingil si Princey at nagpapalitan sila ng mga suntok, pareho silang nagpapalitan ng maraming suntok ngunit nagawang bugbugin siya ni Mariana papunta sa lupa. Sinusuntok siya papunta sa ilalim ng lupa at nagulat si Princey na talo siya sa isang laban ng santukan. Subalit, tinawag niya ang kanyang walang katapusang mga sundalo, pinagsama-sama niya silang lahat at sinabi niya na oras na upang gamitin niya ang kanyang lahat ng lakas. Sa kabilang banda, nahihirapan sina Yuno at ang mga kapitan laban kay Jester, binibigyan ng mga kapitan si Yuno ng sapat na oras upang magtipon ng kanyang lakas. Natalo ang lahat ng mga kapitan pero handa na si Yuno at sinugod agad niya si Jester na gumawa ng harang. Sa tingin ni Jester walang saysay ang kanyang pag-atake subalit unti-unti nang nag-crack ang kanyang barrier at siya ay natutulak pabalik. Ngunit, sumasabog ang kanyang lakas habang kanyang pinapakita ang kanyang pinakamalakas na baraha. Papalapit si Asta kay Conrad pero sinabi sa kanya ni Conrad na huli na siya dahil itinutusok niya ang kanyang espada sa lupa. Inilalabas ang nakaimbak na kapangyarihan nito sa ugat ng mana at nagdudulot ng malawakang pinsala sa buong kaharian. Habang nagkakaroon ng lindol, sinabi sa kanya ni Conrad na sumuko na lang siya,
pero sinabi ni Asta na pipigilan niya siya at pareho nilang sinasabi na ang kanilang layunin ay ang hindi pagsuko. Sinubukan na lumapit ni Asta kaso hinaharangan siya ng walang katapusang mga atake ni Conrad. Sinubukan na i-convince siya ni Conrad na sumali sa kanya pero tumanggi si Asta. Sinasabi na ang kanyang pangarap ay maging hari ng mga salamangkero. Subalit sinabi ni Conrad na kahit na maging hari siya ng mga salamangkero, hindi niya magagawang baguhin ang anumang bagay. Habang iniisip niya kung paano pinatay ang kanyang mahal na asawa, pinalilibutan niya si Asta gamit ang kanyang mga pintuan, hinihahatid siya sa isang bilangguan at sinubukan na i-convince siya sa huling pagkakataon at gawin siyang hari ng mga salamangkero sa bagong mundo. Ngunit tumanggi si Asta, sinasabing ang pagiging hari ng mga salamangkero ay dapat batay sa iyong sariling kakayahan. Nag-activate siya ng kanyang pagbabago, nakalaya siya at nagawa niyang masaktan si Conrad. Nagsimulang mag-charge si Asta para sa Imperial Sword, pero lumilitaw ang isang bilang ng mga pintuan at siya'y natutulak palayo. Nagpa siya si Conrad na maging seryoso dahil hindi niya makonvince si Asta na sumali kaya nagpa siya siyang tumigil sa pagpigil, sinipsip ang lahat ng kanyang mahika at nag-adopt ng isang bagong anyo. Nagpalitan sila ng mga atake pero tila mas malakas si Conrad, sinaktan si Asta gamit ang kanyang kidlat, nagiging pagod si Asta at siya'y sinaksak ni Conrad. Inaangkin ni Conrad na ang mga hari ng mga salamangkero ay walang silbi, at hindi kayang magdulot ng tunay na pagbabago. Subalit inisip ni Asta si Julius na gumawa ng protection sa lahat ng kanyang nasasakupan, kahit kapalit pa ang kanyang sariling buhay kaya doon ay tumanggi siyang sumuko, na-awaken niya ang kanyang inner demon at lumago ang kanyang ikalawang pakpak. Sinabi niya kay Conrad na hindi siya karapat-dapat na maging hari ng mga salamangkero dahil tinalikuran niya ang lahat ng sumampalataya sa kanya. Sinasabi na ang hari ng mga salamangkero ay dapat umiiral upang magbigay inspirasyon sa mga tao. Binabanggit ni Conrad na hindi niya alam kung gaano kabulok ang sistema at ang tanging paraan para mabago ito ay sa pamamagitan ng pagwasak dito. Pero sinasabi ni Asta na ang lahat ng tao sa kaharian ay ginagawa ang kanilang makakaya upang gawing mas mabuti ang lugar. Tinawag siya ni Conrad na madaling mapaniwala habang nagbabanggaan ang kanilang mga espada. Muling pinuntirya ni Asta ang Imperial Sword kaso pinigilan siya ni Conrad. Sinabi niya na sinubukan niyang magdulot ng pagbabago bilang hari ng mga salamangkero ngunit siya'y niloko sa huli. Tumanggi si Asta na sumuko, naniniwala siya na magagawa niya ang isang mas mabuting mundo kasama ang lahat kung saan lahat ay maaaring rumspeto at tumawa kasama ang bawat isa. Habang siya'y nagawang matanggal ang espada ni Conrad at handa na niya itong tapusin, pero ang grimoire ni Conrad ang humadlang sa kanyang atake. Gayunpaman, ito ang nagbigay daan kay Noel upang makuha muli ang kanyang kapangyarihan at siya'y nag-transform sa kanyang Valkyrie armor, nagbanggaan siya at ang halimaw ni Edward. Ginamit ni Adley ang kanyang mahika kay Noel, lumikha ng walang bilang na mga kopya niya para labanan ang halimaw. Si Noel ay iniwan bilang isang bata pero sa wakas ay natagpuan niya ang lugar kung saan siya nabibilang kaya tumanggi siyang ito'y isuko. Kasama ang iba pang mga miyembro ng kanyang koponan, nagawang talunin nila ang halimaw ni Edward. Si Noel ang nagbigay ng huling atake na nagpatalo kay Edward, pero sinabi niya sa kanya na hindi pa huli para magsimula ulit kasama sila. Samantala, naglikha si Jester ng isang spiral na istruktura, bumubuga sa grupo ni Yuno ng kanyang enerhiya pero si Yuno ay nagpatuloy at nagawang mahadlangan ang pagsabog. Kumukuha ng pagkakataon si Yami, pinagsasama ang kanyang kapangyarihan sa iba pang dalawang mga kapitan at siya'y nagawang magtagumpay sa paghiwa ng istruktura at magpatama kay Jester. Nagkaroon ng malaking pagsabog pero si Jester ay nananatiling nakatayo. Sinundan ito ni Yuno ng isang malupit na atake at ibinalibag siya palayo at tumalsik siya sa harang. Ngunit, tumanggi si Jester na magpatalo, sinira niya ang kanyang harang at sinipsip lahat ng kapangyarihan para sa kanyang kapakanan. Samantala, naiisip ni Asta kung ilang beses na siya halos namatay, pero nabuhay dahil sa kanyang mga kaibigan kaya tumanggi siya na mabuhay sa isang mundo na wala sila. Bumunot si Conrad sa kanya gamit ang kanyang enerhiya, ngunit kayang tiisin ito ni Asta at siya'y nagawang magtagumpay kay Conrad pati na rin sa Imperial Sword. Ang espada ay nag-neutralize at tumigil ang pagyanig sa paligid ng kaharian. Ang mga hari ng mga salamangkero ay unti-unting nawawala at nakikita natin si Princey, na hiniling sana na ipagpatuloy ang kanyang laban kay Mariana.
Iniisip ni Asta na tapos na ang lahat, pero ginamit ni Conrad ang kanyang panghuling teknik na nangangailangan ng kanyang sariling buhay para ma-activate. Lumitaw ang isang malaking gate sa kalangitan habang ipinapahayag ni Conrad na hindi siya susuko. Tumalsik si Asta at nakita natin ang isang malaking meteor na handang wasakin ang buong kaharian. Nawala ang transformation ni Asta pero sinumpa rin niya na hindi siya magpapatalo habang siya'y muling bumabangon. Dumating si Yami kasama si Julius na nag-abot sa kanya ng Imperial Sword. Nagbukas ang ilang mga portal sa paligid niya at lahat ng mga mage ng kaharian ay nagpadala sa kanya ng kanilang kapangyarihan. Nakakuha si Asta ng isang bagong anyo, handang malampasan ang kanyang mga limitasyon habang siya'y sumusugod kay Conrad. Nagtagumpay siya sa meteor at sinubukan niyang hatiin ito gamit ang Imperial Sword. Lumalaban si Conrad at nagtataka si Asta kung bakit nais niyang wasakin ang lahat ng mga bagay ng ganito kasama. Sinasabi ni Conrad na ito'y lahat para sa mga inaapi, ngunit nagbukas ang kanyang locket at nagulat siya habang naiisip ang kanyang asawa. Kinuha ni Asta ang pagkakataon na ito, sinumpa ang babaguhin niya ang mga bagay kapag siya'y naging hari ng mga salamangkero. Nagawa niyang wakasan ang meteor at nagbigay siya ng panghuling atake kay Conrad. Napagtanto ni Conrad na siya'y natalo, pero nagiging komportable siya habang tinitingnan si Asta, iniisip na magagawa niya ang pagbabagong hindi niya nagawa. Pinanghihikayat siya na maging hari ng mga salamangkero at sinasabihan siya na hindi magpapatinag.